Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes, Monday na naman. Sana wag Manic Monday. Ito po si Karen sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Mga sisters. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Isa pong mainit, ngunit mapagpalang pananghalian po sa lahat. Muli ang inyong kakwentuhan sa ere, si Sister Tess David. Just another Manic Monday. Parang kailan lang. Lunes na naman, Sister Karen. Basta, papakanta ko sa iyo eh. Talagang Manic Monday mo. Yung di ba kahapon, Pentecost. Hindi yung mga Veni Sancte Spiritu na kanta. Bigla kang natigilan. Ang sakit Grabe. Actually, kahapon kasi, I was so blessed kasi nakarating ako ng Antipolong hindi oras. Aba! So, na-visit namin yung cathedral doon. Kaya, wow, sabi ko, very nice. Every day pala, the whole month of May, yung mass talagang ongoing at saka laging namumulaklak ng maraming tao doon. Oo naman, Antipolo, pilgrimage site talaga Parang yan. sa Manawag. Oo. Parang nga biglang nag-flashback kung ano yung scenario sa Manawag. Ganun din dun. Super, super duper haba ng pila going sa itaas, sa likod ng simbahan. Diba? Kung para sa Pilipinas, kumbaga ancient pilgrimage site. Well, ancient as in hundreds of years. Hindi naman. Kasi isa sa mga old churches yan sa Tagalog region. Kasaysayan ng ating bansa. Oo. Tapos yung patroness din nila doon, di ba? Si Virgin Mary din. Oo, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Tama. Yun. Di ba? May mga kanta pa nga dyan, yung tayo na sa Antipolo. O yun, lagi ko nga kinakanta yun. Sa isip ko lang nung papunta hindi pa uwi. Feel na feel mo na naman. Grabe, oo. May pasalubong kami? Sayang! Hindi pala magtatagal yung kasoy. Hindi nga. Grabe. Kailangan Lumambot, nakasil. nakakahiya. Oo. Kasi naka-expose yung mga kasoy doon. Dapat nakasil yun. Pero Dapat sa susunod, talaga. alam mo na. Oo, alam ko na. Magdadala ka na ng bote. Oo, dapat pala nakabote talaga. Naku. Ay, nako. So, yung Pentecost mo pala, sa Antipolo pa. Galing. Thank God, nakarating ako ng di oras. Si Tita Shirley sa nag-Pentecost. Ay, dito lang. Katedral. Ako rin. Kagabi. Late akong nagsimba. Lagi naman fiesta dyan sa cathedral, di ba? Lala Sunday. Pero hindi na rin katulad noon. Pero dumadami na rin yung tao. Pero hindi katulad nung bata kami. Talagang, dahil ba naman sa lahat ng palibot ng katedral, yung mga parishes na ngayon. Oo nga po. Marami Talagang na kasi. nahati na ang tao. So, it means kasi pagka Sunday po talagang hindi na dumarami yung mga tao dyan? Dumadami pa rin, pero hindi na umaabot ng patio. Dati kasi sa labas, puno yan hanggang sa patio. Kaso di ba, Santo Malalapit. Niño, San Jose, Lucia, San Lucia, Jose, Dolores. Sa Di ba bagay. napalibutan na ng mga parishes? Yun naman yata yung intention eh. Yun, yun ang intention. Kasi masyado, di ba, hindi masyado, yung Tsaka, care for the... Yung congested, yung mga mass goers, hindi na komportable yung mga tao, syempre. Nakapunta na ba kayo? Hindi pa nga kaya nga nagtatanong ako. Meron dalawang bagong, ang lalaki. Giant fan! Wow! So, For the first time, hindi. Di ba, last Friday, sumama tayo kay Vin Diesel? Hindi naman ma-under that Friday, Oo, di ba? grabe, Bagong lagay. imagine. Parang isa lang yung nakita ko. Dalawa na ngayon. Saan yung isa? Magkatabi lang. Magkatabi lang ba? Same. Para po sa gilid aming mismo. mga tagapakinig, kung iniisip ninyo kung ano-ano yung mga pinagkukwentuhan namin, kailangan pumunta kayo sa Curious po cathedral. kayo. Punta Opo, kayo sa cathedral. grabe. First time kong makakita ng giant ceiling fan. Ikura mo yung nagmisa kagabi. Thanks to Father Vin Diesel. Kung nakikinig siya ngayon, isa pong Nasa clergy. Ay, wala. Ay, oo nga Sa pala. clergy clergy. recollection. Oo Kaya nga. wala tayong bisitang pari May mga ngayon. pumupunta ngang pare, sabi niya, titingnan namin yung nakabaligtad na helicopter.
Oo nga, parang helicopter na hélice. Paanyaya po yan sa ating Oo. mga listeners. Kung ano ba yung mga helicopter sa cathedral na Walang katawan. pinag-uusapan natin. Yung Kasi kapag hélice. mainit, kahit init na init kayo sa labas, pagpasok ninyo sa loob, walang kainit-init. Komportable kayong Doon sa center, magsisimba. ha? Sa Pero center hindi siya. masyadong tumatama yung air doon sa dalawang pinaka-side. Ay, oo. mga Yung sa wings. transepts. Oo, yung sa wings. likod, Pero oo. kung nasa front ka ng wings, Ay. kuha ka pa Eh, sa rin. altar daw, sabi ni Father Among- Bong, Oo, meron. presko Presko daw. din. O sa altar mismo, makikita mo yung mga libro nila. Lagot, Lumilipad. Gumagalaw ng gano'n. Oo. Pagbalik ni Among Jean sa atin, lagot tayo. Chichismisan natin yung kanyang helicopters. Pinopromote Dala, lang dalawa. natin yung cathedral kasi ang ganda ngayon. Buti na Naging lang, presko. Hindi sila pwedeng makinig ngayon kasi nasa Sayang. recollection. Kung hindi, yari tayo. Hindi naman talaga pwedeng i-aircon yung cathedral hindi mo. sa laki. Ay, naku, hindi. Sabi nga noon meron may offer na magdodonate ng aircon. Mm-mm. Ang sagot ni Amo, ganito na lang. Ako na lang bibili ng aircon, kayo yung magbayad ng kuryente. Oo, Magsasuffer. mura lang kasi kung pag yung aircon. Pero magkagayon Sa laki. man, Sa laki. mapalad kayong mga nasa cathedral, Sister Sher, di ba? Sister Oo. Karen? Super palad kayo kay Vin Diesel. Ay, tatahimik na ako. Ayoko na. Amo. Ayoko na. Lagot Oo tayo, naman. lagot na tayo pagbalik niya sa atin. Baka mamaya, Gagantihan tayo sasabunutan tayo. Kala mo ba, si Among Joel nga, ginantihan ako nung biyernes. Pinag-recite Oo nga. ako. Akala mo ba? Si Among Jean, mas malala yun kung gumanti. Buti na lang wala sila. Oo, pero ang ganda ng discussion namin about Pentecost. Oo nga, no? Namiss namin ni Oo, Sister kasama pa Sher. si Father Manny na Oo. nag-promote. Kumusta kaya yung kanilang event kahapon? Siguro, umabot ng anong oras yun? Dapat yata 8. Talagang pinaghandaan niya na Father Manny yung pinaghandaan kanilang yung activity sa oo. Pentecost, no? Oo. Kaya sabi ko nga, isang beses kailangan bumalik sila dito at ikwentong Nangyari. activities. Oo, yung nangyari. Mababasa nila doon sa Ingmaya Pabalita, Opo. yung magazine ng Ayun. Archdiocese. Nandun nga pala yung pinromote din. resulta, Oo. no? Mm-mm. Pero syempre, mas iba pa rin pag pinagkwento Pag live. natin ng Oo. live. Kaya Tama. Father Manny, babalik po kayo. Ay, nako. Nakarating na. Yung Anyway, sinasabi mo. So Pentecost yung discussion natin nung Friday. Tapos syempre pag may Pentecost, may mga gifts of the Holy Spirit na binibigay sa atin. Ngayon yung pag-uusapan natin kung ano yung mga kabilin-bilinan ni Pope Francis. Actually, mga last year pa to yung mga bilin niya sa atin. Well, kahapon syempre dahil Pentecost, nag-homily ang ating mahal na Santo Papa. Yung sabi nga niya, the gift of the Holy Spirit renews the earth. Oo nga naman. Totoo naman yan. Tapos syempre, binasa niya yung gospel. Tapos, sinabihan niya tayo na magpa-guide sa Holy Spirit. The Holy Spirit, sabi niya, will come to guide tayo daw into the truth. Tapos, yung Holy Spirit, kasi yun daw yung Spirit of Truth. Oo. Naisip ko, Holy Spirit, nagbigay talaga sa atin ng fruits, di ba? May mga regalo tayong lahat. Hindi lang pang Pasko, hindi lang pang New Year. Tayo kaya Hindi yung mga material na bagay, kamo. ano kaya yung pwede nating iganti pag ganon? Ano ba yung maari nating gawin bilang ganti? Di ba, ilang linggo na nating gustong i-discuss. Ano nga ba yung, di ba Tita Shirley, pinag-uusapan natin, ano ba yung happiness dati? Pinag-uusapan natin, happiness. May guidelines ba? Para maging happy tayo? Kaya lang yung happiness na term, hindi yun happiness ang ginagamit nila. Yung skin Kundi, deep lang. Joy. Beatitudes ang tawag nila, Yes. which is more of deep, hindi yun happiness ng tao, no? Oo. Mababaw. Yung happiness natin panandalian lang. Kaya ang ginagamit na term is beatitude o kaya yung blessed. Oo. So, sabi nga ni Jesus, no? Divinely happy and fortunate tayo, no? Oo. So, ibig sabihin, talagang yung happiness na pinag-uusapan natin before and until now, no? May kaugnayan ito sa
ano ba yung happiness sa Tagalog? Kaligayahan. Kaligayahan, nakaugnay sa ating Panginoon, na kung paano masasabi nating yung kaligayahan yun ay matatamo natin sa ating puso, sa ating kalooban. 'Di ba? So, true happiness ang pinag-uusapan natin ngayon. Magandang example yun ba, nakatulong ka, di ba? Tayo pag masaya ka, nakabili ka ng isang magandang bagay na gusto mo, di ba? Masaya ka. Pag kung talagang gusto mo, hanggang nandyan, nakikita mo, masaya ka. Oo. Tapos wala na, di ba? Pero yung, let's say, yung happiness na tinatawag ng, let's say, na yung nagpatulong sa'yo, mag-aaral siya, tinulungan mo siya. Hanggang yung taong yun, nakita mong umasenso sa buhay, parang Ay, nako, ikaw, may kakaibang nafe-feel ka happiness May yan. nafe-feel ka sa sarili mo na masaya ka, dahil Opo. Malalim. kahit Oo. papaano, nakatulong ka doon sa success ng tao. Diba? Totoo Talaga, yan. long term siya. Oo, so ibig sabihin, meron tayong tinatawag na yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, Oo. yung nasa kaibuturan ng ating puso, yun ang tunay na kaligayahang natatamo natin. Ano, balikan po natin yung tanong para sa ating mga texters, sa ating mga listeners. Balikan natin yung tanong natin dati, what makes you happy? Ano ang nakakapagdulot sa iyo ng ligaya? Maari po kayong sumali sa aming kwentuhan. Sa mga smart subscriber, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa mga Globe subscriber, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Maaari din po kayong sumali sa kwentuhan sa pamamagitan ng ating Facebook page. Yan po ang Kwentuhang Katoliko sa Facebook, KUWEN TUHANG KATOLIKO. Sali po kayo, text na po kayo habang tayo ay nakikinig sa isang magandang tugtugin. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Ride FM. At ang ating kwentuhan ay nasa happiness pa rin. Pero, paano nga ba tayo magiging maligaya? Kinanta ko pa talaga. Happy. Ayun na. Everybody wants to be happy. O, diba? Lahat Parang tayo. yung mga lasing eh. Ipiyak to yan ng Friday pa. Oo nga eh. Nalasing na yung mga girls. Oo nga. So, Ano yung sinasabi mo kanina tungkol kay Pope Francis? ayun, nga pala. last year pa yun actually. Mm. Si Pope Francis, di ba sabi ko naman sa inyo, ang Santo Papa nating ito nakakatuwa kasi akala mo kung ano-ano yung mga pinagsasabi pero pag iniisip mo, oo nga no. Mm-mm. Nung August 2014 pa. Kalain mo ba naman, ano yung ginawa niya sa general audience? Di ba usually mag-homily siya, tapos mangangaral. Aba, ito, iba yung ginawa niya. Sabi niya sa mga tao, memorize ninyo ang Beatitudes. Tapos, inulit pa niya. Sabi niya kasi, hindi daw enough yung isang ulit gagawin mo. Pero yung ginawa niya, sabi niya, example, di ba? Ano ba yung pinag-uusapan nating mga Beatitudes? So, in example niya, blessed are the poor in spirit. Di binasa niya yun. Tapos, pinaulit niya sa kanyang audience, each one. Ilan ba yung Beatitudes? Di ba wala? 8. Imagine each one, tapos ulit. So, yung mga, Nag-recite. yung mga Parang Beatitudes na yan, yung ang mapalad, o ang mapapalad. Oo. Mapapalad Parang tayong nasa lahat. elementary, no? Opo. Oo. O yun nga, kaya nga ako natawa, tita. Kasi naalala ko kayong mga elementary catechists. Sabi ko, etong si Pope Francis, ginagaya yung mga catechist na pinapa-repeat. Kasi, bakit niya pina-repeat yon? Sabi niya kasi sa kanila, remember and impress them on our hearts. O di kailangan daw isa puso. Sa puso. Mm-mm. Oo. Tapos pinag-homework pa niya. Nakakita ka ba Talaga? naman? Talagang desidido siya. Oo, nakakita Oo. ka ba naman ng general audience? General audience, di ba yun yung nasa Marami Roma yan, na oo. maramihan. The whole, kung minsan, the whole square na pupuno pag Oo. maraming pilgrims nakakita ka ba naman ng homework daw? Kailangan daw i-memorize nila at kumuha daw sila ng Bible. Kasi, di ba, saan po ba nahahanap? Kasi yung Beatitudes. Actually, sa Matthew Yun. chapter 5. Kasi, ayan, makakailangan, Sister Tess, pag nag-meeting kayong mga speakers bureau, tsaka yung, di ba pag may mga meetings yung mga katikista, kailangan i-print out siguro natin ito. Kasi sabi ni Pope Francis, hindi lang daw 10 commandments ang dapat i-memorize. Kailangan daw Beatitudes. Actually, aside from that, pati daw yung mga corporal works of mercy. Kadugtong daw yan. Di ba? Oo nga naman, kung isipin mo, kung minsan nga, tayo, nakakaligtaan natin yung 10 utos Pero talagang kailangan, tayo sa ating mga Katoliko, ang mapapalad. So, tayo nga lang, kung hindi natin pagtutunan ng pansin yan, alam ba natin itong basic are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Di ba? So, nakaka-challenge pag-aralan to, di ba, mga so, sisters? sabi niya, hindi lang kasihan. Sabi niya, no? Talagang feel na feel ko yung pangangaral niya Oo. Hindi lang kasihan. Yung landas na itinakda ng ating Diyos upang tayo maging maligaya. Yun, yung pinag-uusapan natin na happiness. Yan daw kasi ang perfection o yung kaganapan. 10 commandments. Hindi lang daw yun yung dahilan. Pero yan daw ang yung portrait sa Tagalog? Yun yung Naglalarawan. Yun yung paglalarawan sa pamumuhay ni Hesus Kristo. Ay, oo. Oo. Diba? Kaya lang ang pagtuturo kasi ng katekismo, madaling ituro yung 10 Commandments. Kasi simple siya, Opo. tsaka specific siya. Yes. Hindi katulad ng Beatitudes. Malalim sila Malalim. Yun. Tsaka ano yun, ang terms na ginagamit niya, yung kabalintunan ang Oo. tawag doon. Irony. Oo, irony yun, yung style of ano niya, Yun nga pagkakasulat niya. Kaya mahirap i-explain. Trinay mo na yan. Trinay ko yan noon sa grade 6 talagang hindi siya nami-misquote, nami-misunderstood yun yun Oo nga. turo ng simbahan. At saka kung sa mga level ng mga kabataan mo ito, lalo yung mga elementary graders lang, mahirap talaga. Oo.
Hindi mo Eh, basta-basta. basic na. Kaya kasi dapat tayo muna mismo ang makakaunawa nito para tawag dito, makakapunta tayo sa level ng mga Maibaba bata. natin. Oo. Mhm. Ang problema kasi, yun words na Mm-mm. ginagamit natin. O kagaya nung mapapalad ang mga dukha. Oo. So, lalo na kung ang nagtuturo, hindi naman ganun kadukha. Mm. So, hindi nila nare-relate yung tinuturo mo dahil iba yung... Kasi siyempre, sa gusto mo, ang nakikita nila ay yung social Yun. level Yung ng tao. ang tawag dito, yung Literal. kalagayan sa Literal. buhay. Oo, Yun. Hindi naman nila naiintindihan na ang pinag-uusapan dito ay yung Buhay spiritual pananampalataya at saka moral. natin. Oo. Moral life natin. Yun. Yung spiritual life natin. Kaya nga. Kaya mahirap. Mahirap Mahirap siya. ituro ito. Alam ko na, yan yung isasagot natin kay Pope Francis. Mm. Lalambingin natin na, but Holy Father, they're a bit difficult to teach. So, can you give us modules? Pagagawa natin ng modules. hindi pa nga ang tawag dito, nasa-solve yung lahat ng mga modules before. Oo, Another gagawa- modules na naman yan. Holy Father naman yung gumawa. O, Sa bagay. Minsan may mabibili ka naman na pamphlets, gano'n, Oo. tungkol sa mga topics na yan. Kaya, okay lang. Kaya lang talagang mahirap kahit na may pamphlets kang sinusundan. Mahirap i-explain sa mga bata. Mm-mm. O lalo na yung term na ginagamit natin, wala naman choice na iba kundi dukha. Oo. For example na lang ito, no? Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Alam natin, kapag binasa natin ang bawat tawag dito, taludtod ng ang mapapalad na yan, akala mo skin deep lang siya eh. Oo. No? Kaya kailangan talaga we should always read between the lines at pag-aralan natin. Di may fact ang sasabihin mo, mapapalad ang mga nahahapis. Oo. Tatanungin ka, ano yung nahahapis? Oo. Yung Those who are umiiyak, only mourn. O bakit? yun, Bakit? ganun lang. Bakit? Bakit Oo. mapalad O, yung sige, umiiyak? teka. Akala nila ganun lang. Oo, hindi. Sampulan natin. Oh, for First. example, yung Yung first. Oh, Yun. sige, yung blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sino ba yung mga poor in spirit na yan? Oo nga. No? Paano ba yan? Ano yung, kasi pag sinabi mo pa lang sa mga bata, poor in spirit, paano ba nila maiintindihan yun? Poor. O di poor. So, Material poor, Yun material. yung Oo. pagkaintindi nila. Pero in spirit, ano po yung ibig sabihin nun? May nagtanong na po ba sa inyo ng ganon? Oh, wala naman Wala yung pa naman. spirit. Hindi nila kasi sa natin Tagalog, 'di ba? Ang nakasulat lang naman mapapalad ang mapapalad ang mga dukha. Yun lang ang Yun lang, nakasulat. Kahit dukha. na yung kanta, 'di ba? Oh, talaga, mapapalad kayong Oh, mahihirap. tsaka kung minsan ang mga Oh, nakasulat alam mo din ang pala mga yun. dukha sa espiritu. Mahirap talaga i-correlate yung dukha. Na ang ibig sabihin pala ay humility. Yun. Kababaan loob. Since ang nakasulat doon ay dukha, Dukha. paano mo isasabihin sa bata? Bata. Ang ibig sabihin yan, yun bang, Oo. yung salita mo against doon sa nakikita nila sa libro o kung sa whatever na nakasulat, iba yun eh. Yung spiritual condition of poverty ang another meaning na kung saan yung pagkilala natin sa ating pangangailangan sa Diyos. Oo. No? Yun ang ibig sabihin nun eh. Yun walang inaasahan, Oo. kundi yung kabutihan ng Diyos Oo. talaga. Yun ang ibig sabihin talaga. Na sa harap ng Diyos, kinikilala, tinatanggap nila ang kanilang kawalan, kahirapan. Pero hindi naman ibig sabihin na kahirapan na financially lang. Hindi siya financial, hindi siya Oo. material, definitely. Kaya nga tinuglong yun ni San Mateo na ang mga dukha sa espiritu ay yung mga kumikilala sa kanilang mga puso at pagkatao na kailangan nila ang Diyos. Oo. Na sa kabila ng anong man meron sila. Oo. Nandoon yun. Maski anong meron sila, kaya wala, o kung meron marami, o kung konti, gano'n. Oh, Ayun. baka kala kasi ng iba na dahil nga dukha yung pinag-usapan, materially, Oo. yun ang ating tinutukoy. Oo. Kasi sasabihin ng mga mayaman, ay, papalad pala kami dahil hindi kami dukha. Hindi ba? Nakakatuwa. Baliktad. Oo. O, lalo na kung yung Ay, dukha nako. related sa salitang pulubi, di ba? Meron kasi, may mga mayayaman naman pero poor in spirit. Yun ang Oo. yun nga So, yung ano yung- ibig ko sabihin kanina. Oh, poor paano in yun? Paano poor yun? in Poor in spirit. spirit. Oo. Yung bang wala na silang Kinonfuse kumbaga, na naman ay natin. sabi, oo nga no.
Hindi, kumbaga yung other side of the coin, 'di ba? Yung material na pinag-uusapan natin, karuhaan, at saka batay doon sa baka mamaya isipin ng iba na yung kayamanan ng isang tao naman dahil hindi naman sila naghihirap, sasabihin nila na ay, mapalad pala ako dahil hindi ako naging dukhang katulad ng mga ito. So, ibig sabihin, definitely, sa mismong spiritual na buhay natin, talagang tayo ay dukha, hindi sa mga material na bagay na kung saan yan ang kailangan nating bigyang pansin sa ating sariling buhay, sa ating pagkatao. Kaya kailangan talagang pagtuunan ng pansin, hindi lang yung literal na sinasabing dukha or poor doon sa first stanza ng ating ang mapapalad mula sa gospel ito ni St. Matthew at saka si St. Luke. Ano naman kasi, di ba, dalawang gospels yung tumatalakay ng Beatitudes, Luke and Matthew. So, pero literally, pwede din namang i-take kasi yun eh. Literally, poor, di ba? Oo. Bakit nga mapapalad yung mga dukha? Ano yung pinanggagalingan nun? Kasi, hindi sila attached sa material wealth. possessions. Inisip ko yung the parable of the rich young man, di ba? Yung sinabihan ng ating Panginoon na may kulang sa ginagawa mo. Paano ko, na-remind ako dun sa sinabi mo. Sinabi niya, Panginoon, paano ko makakamit ang tunay na kaligayahan sa buhay? Ayun, yun. 'Di ba? Tapos sinabi ni Jesus na ibenta lahat ang kanyang mga ari-arian, no? And then biglang napaisip tuloy yung tao. Ayun, nalungkot. Hindi na ako magiging mayaman. Paano ako magiging masaya kung aalisin ang lahat ng kayamanan ko? Yung something na ganun. Ayun eh. Yung kayamanan kasi, ang tendency nila talagang nawawala yung sense of God mo. Oo. Kasi, ine-enjoy mo yung kung anong meron ka. So, yung time mo para sa Diyos nawawala, yung pagka madasalin mo. Dahil nade-develop din yung katigasan ng puso mo. Ay, oo. Kasi gusto mo, ikaw yung nasusunod dahil ikaw yung may pera. Kaya medyo mahirap yun. Kaya naaabuso yun eh. Naaabuso ng tao. Dahil sa kayamanang meron siya sa kanyang sa buhay niya. Ba, anong magagawa ko? Kasalanan ko bang maging mayaman? Oo. Tsaka yun, Ayun, may narinig na kasi akong ganun eh. na-develop yung nawawala yung sense of sin nilang tinatawag. Ayun. Oo. Kasi sa isip nila Tita, tama explain naman po ako ninyo eh. yun. Oo. Ang ganda nun. Ano yung sense of sin na yun? Oo. Parang Kung minsan nakukulong kasi, sa... kung minsan, yun bang nasanay ka ng ikaw yung nasusunod, ikaw yung basta gusto mo, nangyayari, sinusundan ng mga inuutusan As in, mo. boss ka talaga, kaya Oo. nagiging busabos ka sa buhay spiritual mo. Kaya kung minsan, may mali na pala sa mga pinaggagawa mo. Akala mo tama ka pa. Oo. Sa isip mo, tama ka Oo. pa rin. At yung mga taong sa paligid mo, nawawalan sila ng karapatan magsabi sa'yo. Dahil ngayon nagiging develop ng ugali natin pag medyo nagkakaroon ng yaman ang isang tao. Oo. O, mahirap yun. Tama-tama. Itong texter from 1613. Happiness at its best is based upon relationships, not upon possessions. Wealth is not a measure of happiness. Though poor, if your relationship with God and fellow men is at its best, you are happy. One Yes. time na na-remind ako sa sinabi ni Apong Dong doon sa seminar retreat namin sa Tagaytay. So may nagtanong, kung yung mga dukha ang magtatawid sa atin sa kalangitan, paano naman daw yung mga mayayaman? So simple lang yung naging sagot niya. Ang Panginoon na raw ang siyang bahalang sumagot sa kanila, sa mga mayayaman na iyan. Ayun. Pero yun nga pag sinabi mo naman kasing mayaman, hindi naman porket mayaman. Material lang kasi. Oo. After lang sila sa mga skin deep na tawag dito, happiness. Ika nga. Ang dami kong kakilalang hindi naman, yung hindi nagpapakasasa pang sarili. May friend, college pa to ha, pero ano yan tumatak sa akin. Kasi may event for the World Youth Day, 1995. Yung panahong yon talagang nagkagulo kasi over
karami yung mga tao, di ba Oo, talagang yung dumating, dinagsa? oo. Oo, doon bagsak. magsang. Mga A few maraming days before, hindi namin tao. alam ano yung papakain namin. Oo. Just mio. Hindi naman pwedeng yung crowd gutumin mo, di ba? Mm-mm. Mamaya magkanda hilo-hilo. O, nagsimula kaming humingi ng donations. Pwedeng either in cash or magbibigay na ng In pagkain cash. kasi wala nang Oo. oras para magpa-cater or anything. Mm-mm. Etong kaibigan kong to, mayaman, sila yung may-ari ng kung ano-anong utilities. Oh, sige. Tinanong kagad, how much do you need? Mm-mm. Nagsulat ng cheque. Tapos, parang Walang no sabi-sabi. fanfare. Oo. Pagkatapos nun, walang, yung you expect, yung parang in Kapampangan, pangarana. Hindi. Ayun. Tahimik lang siya. Isa pa siya sa volunteers. Yun ang sila yung masigit na mapalad. Yun bang hindi sila tawag dito, hindi sila nagpapatali sa kanilang kayamanan, no? At walang kwenta sa kanila yung kayamanan meron sila. Talagang sila, hindi sila nagdadalawang isip na ipamigay. Meron din akong kakilalang ganyan. Oo, sige. Oo. Yung bang, although wala silang anak, pero talagang mayaman na sila, no? Ngayon, pilantropo itong babae. Mhm. So, yung mga tao dahil sa nakilala siya na isa siyang mabait na tagapamahagi ng kanyang yaman. Talagang donasyon na. Oo, Oo. yaman. Kasi nga mapera siya. So, alam nyo, kahit na yung mga nagpapabingo lang, bibigyan ng 10,000, 5,000. Parang barya lang sa kanya na ipinamimigay yung pera niya. Kung So, kaya naman kasi. Kaya-kaya. Pero yan yung question din Kasi kung yung pinamamahagi mo, hindi mo naman mararamdaman, di ba? Kumbaga, Oo. yun, parang yung value din nun. Oy, naku naman meron namang mahirap hingan. Oh, yun, totoo. Eto, may isa pa. Mm. Kaklase namin. Nung nag-aaral kami, hindi siya palakibo yung mukhang suplado. Pero mabait. Kaya lang, mas prefer niya yung Manahimik manahimik na mag-isa. Afterwards, nag-aral yan sa Europe. Doon siya nagtrabaho, business. Kaya lang, di ba, umabot dito bumagsak yung economy natin late 90s, early 2000, di ba, Sister Shirley, alam natin yan. Pinauwi siya ng tatay niya. Kasi, imbes na mag-hire ng managers, may mga kumpanya kasi sila. Pinauwi siya. Siya yung magte-take over. O nga naman, nag-aral naman yung anak niya. Bakit nga naman sila Mag-hire pa. Oo, mag-hire at gagastos. Kasi pagtitipid nung panahong yon. Oo. Pag-abot niya dito, kasi siya, sa investments and kung ano-ano, inaral niya. Sabi niya, talagang malulugi yung kumpanya. Bagsak Pero pwedeng i-save. Bawasan yung mga tao, tapos pakiusapan kung pwedeng wag mo nang umasa sa sweldong taasan. O kaya may mga Wag mo nang benefits. mag-raise. Yung ganun. Oo. O di sinubukan niya. Kaya lang, sabi niya, kailangan mukhang ako yung gagawa nun. Hindi pwedeng iutos. Kasi sensitive Magle-lay off ka, tapos mabawasan mo pa ng sweldo. Oo. Ginawa Kawawa. niya. Pumunta siya sa mga yung bahay-bahay. Ano to Kaya ko in-explain na tahimik yung taong to. Hindi niya usually gagawin yan. Uutos niya yan. Kasi unlike tayong madadaldal. Oo. Sister Tess. Kung boss ka, hoy, gawin mo to. Hoy, ganyan. Talagang nagtuturo ka na lang Pero siya, reserved. Kumbaga, oo. mahinhin. Unlike nga tayong Oo, madadaldal. introvert. Oo. Kaya natin gawin yan Oo, sige. Ayun, pinilit niya yung sarili niya. Pag-abot niya sa, yung mga bahay-bahay na may nasa squatters area, may mga poor communities, kasi may factory workers sila. Sabi niya, pag uwi daw niya ng bahay, hindi siya mapakali. Kalalaking tao niya. Machong tunay na lalaki. Umiyak daw siya ng umiyak kasi naisip daw niya, ano yung karapatan kong magpakasasa? Nakakotse, kumakain ng 3 square meals a day, tapos kung gusto niya ng luxury, kakayanin niya. Ano daw yung karapatan niya doing that on the back of the workers? Hala, bumaligtad ang sitwasyon. Hindi siya nag-lay off. At sabi niya, kasi kinumpute naman niya hindi, medyo babagsak yung first year yata or something. Naku, si Tita Shirley, alam kung paano yung mga computation. Pero sabi niya, in the long run, hindi na.
mas gusto daw niya na, sige, siguro may reserves naman o kung ano man yung tawag doon, masisave pa rin yung kumpanya. Mas gugustuhin daw niya na hindi muna mag-profit. Mananatili yung mga tao dun. Oo. Walang magsasuffer. Tapos alam mo, nung nakikita namin nag-iba siya. Hindi na siya ganun ka-introvert. Tapos sumasali siya sa yung mga party, yung mga kasiyahan ng mga staff. Sabi namin, nung college kami, hindi naman ganyan yan eh. Kami nga lang. Nagsusocialize na siya ngayon. Oo. So parang na-evangelize din so yun, naisip namin naging poor in spirit na rin yung taong to. Iba talaga kung nakakapag-apostolate ang isang tao, lalo na sa mga Islam areas. Iba yung dating. Ano ang tawag dito, yung ano ba? Yung immersion. Yun, immersion. Oo, para nang sa ganyan maranasan. Talagang maramdaman kung ano yung sitwasyon ng mga tao doon sa lugar na yun. Take note, diba? Nung college kami, nag-apostolate kami. Ako ay apostolate area ko, Payatas, tsaka Montalban. Pero iba kasi yung, kumpanya niya yun Kumbaga, diba? May attachment. May attachment. Tapos, mga trabahador nila tong mga to. Na-touch din ako dun sa sabi niya na, ano yung karapatan kong magpakasasa. At lalo na siguro kung matagal ng trabador nila yon. Opo. Matagal na factories pero hindi nagiging basin yun sa Sister Cher kasi kahit na matagal na trabahador, kung talagang magsasuffer yung negosyo nila, whether they like it or not, talagang kakaltasin nila yung mga trabahador. Pero yung kwento, ayon sa kwento kasi, maybe yung mga trabador niya matagal na talaga. Kasi parang mana pa nga niya sa tatay niya, diba? Sa tatay. Kumbaga, nung una, napaka-detached niya sa trabaho. Nasa Europe nga doon siya nagtatrabaho. May sariling buhay. Tapos, nung umuwi siya, talagang kami ngang mga kaibigan niya, hindi namin maisip, paano yun pupuntang mag-isa sa Tondo? Paano yun pupunta sa ganong area? Kakayanin ba niya yun? Oo nga. Pero pinilit. Pero mabuting tao naman kasi ito. Masamulat sa pool. Mabuting tao naman. Ang tawag dito, ang tawag dito, mas mataas ang pagtingin ko sa mga mayayaman na may kaya sa buhay na hindi level pa rin nila yung kanilang sarili sa mga may mabababa. malasakit. Hindi yung sabi nga ng sa mga homilies na naririnig ko palagi, mahirap na ang taong ito, pilit pang nasasantabi sa lipunan. Lalo pang pinapahirapan ng mga mahihirap na hindi dapat. So, tanda natin, sila yung mga magdadala sila sa atin sa langit. Kung talagang bibigyan natin sila ng pansin at of course, mahalin natin ang mga mahihirap na to. Sana lahat ng tao may ganung poor in spirit. Oo. Kaya nga, pag-ibig ang mangingibabaw pa rin, no? Ang sarap pakinggan. Sabayan po ninyo ang aming kwentuhan sa ating mga listeners. Habol po kayo habang tayo nakikinig sa isang maganda pang tugtugin. Sinindi. Alaya. Okay. Ano? Dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. Dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of
blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King, and my God. Is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I can spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bride FM. So, diba, ang ganda ng ating pinakinggang awit, How lovely is your dwelling place, O Lord. Umahaplos sa aking kaluluwa. At sana lahat tayo umabot sa dwelling place na yon. Oo. Yun ang Yun ang pangarap natin eh. Oh, yun ang focus ng Beatitude. Yun. Yun. Eksakto. Kung noon, ang pangako ng Diyos ay talagang isang kalupaan para kina Abraham. Mm-mm. Eh yung Beatitude, yan ang pinapangako. Mhm. Dwelling place. Ang kaharian langit. sa walang hanggan. Yun. Yes, sarap pakinggan. Ayun nga eh. Paano nga ba tayo aabot sa dwelling place na yan? Susundan ko na ba? Gagawin ko na course. ba yung assignment na Magmemorya. binigay ni Pope Francis sa ating lahat? No? Doing 1 year. God's will. Diyos mio, 1 year ago na pala yung assignment na yun sa August. Tayo, Sister Tess, Oh. asa na ba tayo? Sa number Ay, 1 pa nako. lang yung ating Basta mini-memorize. mapalad pa rin tayo mga kapatid dahil sa lagi tayong binibiyayaan ng ating Panginoon. Kahit na ba naman na sa ano man ang ginagawa nating paghihirap. Basta i-offer mo lang yun. Mapalad Oo. na mapalad ka. Sa linggong ito, talagang tatalakhayin natin lahat Ang ng mga mga beatitudes na yan. Iisa-isahin each day. Well, 2 per day, simula bukas. Oo, yun yung first na Beatitude. Yun ang uugnay doon sa gospel na kung saan sabi ni Jesus sa mga alagad niya na ang dapat na maging katulad tayo ng mga bata. Mhm. Na yung humility ng bata, pag nakuha natin, yun ang parang ino-open natin ang sarili natin sa Diyos at sa kanyang mga kagustuhan. Yun ang tinatawag na humility. At yun ang hinahanap doon sa first beatitude. At saka, sabing mo nga Tita Sher, yung humility, dapat tayo ay manatiling bata. So, hindi bata ang pag-iisip, no? So, pagka sinabi nating bata, kahit na paluin mo yan, sermonan mo yan, wala, hindi siya magtatanim ng sama ng loob. Hindi siya I will revenge, hindi siya. Mananatiling, open-minded ang batang yan, kahit na ba, ngayon mapaiyak mo siya dahil napagalitan siya, pero after that, wala na. Oh, mamaya lang makikita mo. Ayos Naglalaro na. Oo. Tumatawa na naman yan. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kasi tayo, halimbawa ikaw, na, ang tawag dito, nag-away tayo.
ay, gagantihan ko yan. Di ba? Kasi Ganun yung tayo Yung puso natin kasi Oo. marumi eh. Kaya madaling tumubo yun Kasalanan. Oo. Kasalanan eh. Parang damong ligaw. Oo, Ligaw. yun. Ang Oo. ibig sabihin ng Panginoon. May lupa eh, madumi. Oo. Sandali lang, tutubo yung Kahit kasalanan hindi doon. dinidiligan. Panatilihin daw nating malinis. Kaya ito natutuwa ko dito sa Bakit? Sister Carv, Ano good naman friend na ginawa ito. ko? Basta, secret. Ikaw secret, in-announce mo sa radyo. Pero natatawa ko sa iyo. Hindi, alam ko kaya natutuwa Oo. ka kasi kahit Oo, anong natutuwa ako. kalokohan, kahit anong bigat Napapatawa ng mo ako. issue, bigla tayong naghahalakhakan Positive. sa kanila. Oo, Always. kasi Positive. 'di ba, ang bigat-bigat naman ng buhay. Para kang ano nga ba yung sabi ni Kristo, kung ikaw ay causing scandal and kesyo, parang may grindstone ka sa sige pa better na may lumundag ka na lang doon sa dagat. Sa akin naman, kung ma-issue kang masyado sa buhay mo, para ka ring may grindstone sa leeg. Tsaka wala tayong pag-asang gumanda kasi yun Nakakulubot. problema makikita sa mukha mo eh. Talagang diba? pasan mo ang mundo. Pasan mo ang mundo. Oo, Na hindi dapat. Hindi na nga pang Miss Universe yung beauty ko. Tapos sisimangot pa ako. Ano na yung Tama. mangyayari sa mundo? Kaya nga. Napakapait naman. Kaya nga, you're a nerd. Oo. Yung gusto ko naman sa'yo, kahit anong kalokohan ko, nasasakyan mo eh. Diyan ako natutuwa. Hating gabi, naghahalak-hakan tayong dalawa kahit sa text lang eh. Binulugan mo yung sikreto natin. Oo nga, naku. Sa oras na yun, humihilik na si Tita Shirley. Ayoko ng text si Tita Shirley pag ganong oras kasi sasabihin niya sa akin, good night. Tulog ka na. Sabi ko, nung minsan Siya ang mama natin. Alalahanin mo. Kaya nga tayong dalawa na lang eh. Tama. Diba parang yung mga magkapatid na sa ilalim ng kumot na Naghahalak-hakan, nagigigigan. Ayun. So yun, siguro, Sister Tess, sa Ganun tingin nga. ko, yung ganong ugali din, in a way, poor in spirit din yung pinagagawa natin yan. Kasi nga, yun eh, kahit ano pa yung kailangan i-resolve, hindi ka masyadong na-attach dun sa issue-issue na, kunyari yun, may problema tayo sa pera. Madalas yun eh. Oo. Madalas yun. Yung mga, saan ba tayo hahanap ng pang-apostolate na ganito, pang-apostolate na ganyan? Ay, nako. Sinabi mo pa yan. Sabi ko nga, Lord, ikaw nang bahala. Alam nyo, dati-dati, hindi pa man umaabot yung oras na kailangan ko ng pera. Pero maya-maya, lagi ako na-stress. No? Pero ngayon, sabi ko, dahil talagang ipinapakilala ng Panginoon kung sino talaga siya sa buhay natin. Wow, ang galing mo, Lord. Saka ano, diba? Very nice. Hindi tayo attached sa pera. Alam natin yun, kailangan natin ng pera para umandar yung mga apostolado at kung ano-anong bagay. Pero diba, yung the fact nagiging creative yung ating pag-solve ng problema, kunyari yun. O, imbis na pera yung hanapin mo, wag papasakit yung ulo mo, manghingi ka ng tinapay, may papakain ka na. Diba? At saka totoo ito pagka ginawa mo yung lahat ng makakaya mo, wag lang sa masama. Indefinitely, walang masama sa mga sinasabi natin. Pag ginawa mo yung lahat ng makakaya mo, lalo na ang mga anak mo, ang itinataguyod mo, and then isa kang nag-apostolate, isa kang nagtatrabaho sa Panginoon, oh my goodness, talagang hindi kanya pababayaan. I assure you, kaya sa mga kapatid nating tagapakinig, always positive vibes palagi tayo sa Panginoon. Oo, yun yung gusto kong i-stress. Oo. Para sa araw na to, yung first beatitude. Hindi naman literal lagi yung interpretation. Tama po ba, Tita Shirley? Pag sinabi nating, yun, huwag tayong attached sa pera. Huwag tayong attached sa material. In a way, pagganap na po yun ng ating pagiging poor in spirit. Ito, bilib din ako kay Tita Shirley. At kasama din yun, pag hindi ka attached, relax ka sa buhay mo. Kasi pag attached ka, pag may pera, parati kang nag-aalala, nanakawin to, sino ba itong dumating, ganon. Hindi ka at ease, ganon. Kaya so, nakakatulong pa rin yun. At sa mga katikista pala naalala ko, ang beatitude, ang tawag natin sa Tagalog ay mga punong kabanalan. Yung puno, di ba, may bunga. Yung bubunga siya ng kabanalan. So, pag ina-explain natin sa mga estudyante natin,
I-explain mo parang isang puno yan ng kung paano maging banal. So, susundin lang itong mga tinatawag natin beatitude at hindi lang yung 10 Commandments. Di ba? Ayan. Ayan. Si Tita Shirley. Ano yan eh? Yung ating ano po. Nananatiling Yung mababa. Eh, sabi ko nga kanina. Sabi Hyper ako eh. Kahit na napagod ako. Pinagchichismisan natin si Vin Gas. Oo. Si Vin Gasolin. Oo, pinagtatawanan din niya tayo. Nakikinig siya. Oo, nakikinig. Sabi niya, hoy, sige na daw. Kukuha na daw siya ng regular schedule para mabantayan tayo. Hala. Lagot. Kasi nga Welcome, Among. kasi ayan, pinagdadadaldal natin kung ano-ano. Ayan, tuloy. Mabuhay ka, Vin Gasolin. Ayan. Naku, umabot na naman tayo sa oras ng Wow. ating pagpapaalam. Bukas, mas magiging masaya pa yung ating mga kwentuhan. Kasi, isa-isa yan. Talagang hihimayin natin. Oo, kailangan himayin Oo. talaga. Pero yung mga paghimay natin, dyan naman ako nabibilib kung ano-ano yung mga kwentong Oo nga, no? na ilalabas natin na kwentong buhay, kwento ng mga tunay na tao na nabubuhay. Oo. Ayan. May mga announcements ba tayo? Yung paalala? Ano ba? Bukas, Kayo, di ba may mga bukas events morning. kayo? Updating ng mga catechist ni Father Jess Layug sa Bulaon. Mhm. But definitely, nandito ako bukas. Mhm. Mapalad pa rin ako dahil Mapalad ka pa rin, makakapunta ako. makikichismisan ka pa rin. Para sa pakikibahagi ng ating programa. Oo. O sa mga gustong, ay may deboto kay San Fernando, nag-umpisa yung novena nung 21. So tuloy-tuloy yun, 5:30 po ng hapon. Sali po kayo. Presko ngayon sa Metropolitan Cathedral. Ay, may Binabasa mga- ko yung novena booklet booklet. na Maganda. binigay ni Father Vin. Alam niyo bang may mga nakinig sa atin na nagustuhan yung si San Fernando. Talagang nakipagnobena na. Ayun. Galing oo. pa kung saan-saan. Lalo na yun yung litanya namin kinakanta. Maganda. Oo. Oo. Ay, kilala ko ang nagsulat niya. Talaga. Naku, Sana tapos- one time makaka-attend ako ng novena ninyo. Oo. Oo, Magdasal na 5:30. tayo para tapusin muna natin yung ating episode for the day with a prayer. Let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. Ang inyong kakwentuhan sa ere na may kaguluhan dahil hyper sa oras na to, Sister Tess David. Di baling magulo. Basta yung pinagkukwentuhan. Ako, may pahabol. Pakibati po sina Lola Marta, Sister Lisa, Sister Danica, Brother Darwin, Brother Danny Boy, Regala Family, from Brother Bongbing Santing. Salamat po. Ito po si Karen, sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo